Nagpakalat na naman mga kababayan ng paninira, yung mga DDS. Sabi diyan, seeing these responses from the resource person, it is like a slap on everyone's faces, especially to those who initiated the hearing. Baka malito kayo. Ano anya, Mr. Maravillas, sinasabi mo dyan? Bigyan ko kayo ng background story. Ito pong itong binabasa ko pala. Reaction ito ng isang DDS na propagandista doon sa sinagawang public hearing, public consultation ng Committee on National Defense and Security. Ginawa po yun sa Masinloc, Zambales last week. Saka yung Special Committee ng House on the West Philippine Sea. Tungkol ito sa mga problema na kinakaharap natin, yung harassment na ginagawa sa mga mangingisda ng Masinloc, Zambales and neighboring provinces dyan po sa West Philippine Sea. O ngayon, pinapalabas kasi nila na ngayong panahon ng ating Pangulong Bongbong Marcos, tumindi yung harassment. So, ibig sabihin nila, hindi effective. Mas maganda pa niya yung panahon ni Maudigs. Kasi, malaya silang nakakapangisda. Ngayon, ang question, totoo ba ang kanilang mga sinasabi? So, ito yung post mga kababayan ngayon sa social media. 2014, panahon nito ni Panot, 2014 anya kaming hinarang. Nung makaupo si Rodrigo Duterte, yung apelido pa nga ni Maudigs, hindi ninyo maayos. Yung Duterte, ginawa ninyong Duterte. So, kung yung spelling ng leader ninyo, hindi ninyo maitama, lalo na yung inyong mga sinasabi, yung argumento ninyo, yung facts ninyo, hindi na kami magtataka kung mali. Tama? Ginawa lang ninyo para siraan yung ating Pangulong BBM na pinalalabas ninyo. Mas maganda nung panahon ni Maudigs kaysa ngayon na panahon ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Ayan po ang ibig sabihin po nila. Mulian niya kaming nakabalik noong May 14, 2024. Hinarang na naman kami. So sabi diyan, let's ask ourselves, what did Duterte do and what Marcos has done? Well, let us look at the obvious anya. During Duterte, they can fish at Baho de Masinloc, yan na BDM, and enter the shoal if needed to shelter from the storm. While now anya, they cannot and may face arrest when the recently passed law in China will take effect on June 15, 2024. By the way, anya, Vietnamese can fish on that shoal. Yan mga kababayan ang gusto nilang palabasin. Paninira, black propaganda sa ating administrasyong Bongbong ng mga kampon ni Maudigs para pasamain po ang ating gobyerno at makumbinsi ang ating mga mamamayang Filipino na isupport ang DISTAB. O diba? Yung nausog rally, mga kababayan ni Maudigs. Huwag kami, ngayon, tingnan natin, halukayin natin yung history during the time of Maudigs kung totoo itong sinasabi ng kanilang kampon, mga kababayan. But before kong ibigay sa inyo yung mga data, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell po para lagi kayong updated sa mga makatotohanang balita, hindi fake news tulad ng pinapakalat ng mga DDS vloggers. Di ba? Lahat lang paninira po, kasinungalingang paninira. Like and share na rin po ninyo ng ating video at wag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng Bagong Pilipinas. Sa mga naghahanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco bills, PLDT, Aleco bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor, Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Gilon Maravillas. Contact number 0908 0966 pala
0949. Yan po yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Ito yung mga bago naming clients. Napaka makulay po ang aming gym po at napakalinis. Pati mga foreigners po, yan, mga British tourists po siya, nag-workout sa aming gym. Na-set up na rin po yung aming mga brand new gym equipments. May treadmill na rin po kami. Doon naman po yung bago naming product, iGlow Serum. Mula po sa South Korea. Whitening po siya. Tingnan niyo yung effect sa aking anak na architect entrepreneur. Sa mga inquiries niyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang messenger sa Facebook, Riz Maravillas. Ito naman po, mga kababayan, yung Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po ito sa mga pulses and affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas na mga kaso-kasuan. Ito naman po, mga kababayan, yung Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, ito pong Ningxia, try ninyo po, Ningxia Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa. O ngayon, balik tayo mga kababayan dito sa ating kwento. So ang tanong, totoo ba itong sinasabi nitong mga DDS na yung sitwasyon ng ating mga mangingisda dyan po sa West Philippine Sea, yung mga fisher folks ng Masinloc, Zambales, mas maganda noong panahon ni Maudigs kaysa sa panahon ng ating Pangulong Bongbong? Kasi sinasabi nila mga kababayan, noong panahon ni Panot, hinarang sila nang umupo si Maudigs, nakabalik sila sa pangingisda at walang harassment na ginagawa yung mga Chinese sa kanila, at ngayon hinarang na naman daw sila. Yan ang post dito mga kababayan. Madaling sabi, bumalik yung harassment at mas na lumala sa panahon ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Yan ang kanilang pinalalabas. At ngayon po, may banta na yung mga Chinese, huhulihin daw nila ang mga tinawag nilang strangers kasi may 4 months silang fishing ban. O ngayon, ano ang katotohanan? Ang nakadilat mga kababayan na katotohanan ito, ibigay ko po sa inyo. Ayan po, report ng Bloomberg. Sabi diyan, Duterte stands by China, doubts own fishermen in sea collision. Kumampi pa sa China. Pinagdudahan pa yung ating mga mangingisda nang banggain po ng Chinese vessel. Ayaw niyang paniwalaan yung kwento ng ating mga mangingisda. Hinaras na po, binangga na yung mga bangka ng ating mangingisda, kumampi pa sa bumangga. Sa China pa kumampi si Maudigs. Yan o, malinaw yung report ng Bloomberg. Duterte stands by China, doubts own fishermen in sea collision. June 17, 2019. Yan, kita na ninyo kung saan nakakiling po yung dating Pangulong Maudigs. Kaya tawag ko sa kanya, Maudigs. Dinikit ko na yung pangalan ni Mao Zedong. Kampi siya sa China kahit inaapi. Nasakta na yung ating mga mangingisda sa China pa rin at sinisi pa. Pinagdudahan pa yung ating mga fishermen. Report ng Philippine Agency, mga kababayan, June 18, 2018, sabi diyan, Duterte on fish taking incident in Panatag. It was barter. Barteran niya. Hindi man na niya kinumpis ka yung isda. Pinalitan na niya. Barter. Exchange gift. Yung mga Filipino fishermen po, kinumpis ka yung mga huling isda. Ang tawag ng palasyo po, barter.
You see, talaga niya, Mr. Marabilla, sell out ng ating sovereignty at kasama sa nang-aapi sa ating mga mangingisda, yung mismong gobyerno. Kasi yung administrasyon ni Mao Diggs, kampi po sa lahat ng ginagawa ng China. Gusto na nga pong gawing province tayo. Gawin na ninyong province kami rito. Ganon katindi po. Ayan pa, Binar News. Sabi dyan, Philippines plays down report about Chinese harassment of fishermen. Pero po, kinontra ni Congressman Gary Alejano ang pahayag mismo ng gobyerno. Kita ninyo mga kababayan, madaling sabi, itong sinabi mga kababayan nitong mga DDS na walang harassment, buwelo na mga makapangisda, yung ating mga fishermen dyan sa West Philippine Sea during the time of Mao Diggs, hindi man po totoo, kasinungalingan. So kahit po naging mabait yung previous administration sa China, patuloy yung harassment nila, only that, pini-play down po at walang nilalabas po na mga reports tulad ng ginagawa ngayon because we have that policy of transparency dyan po sa West Philippine Sea kasi ang gobyernong Bongbong Marcos po naninindigan po, hindi po mapayag sa pang-aabuso po ng China sa atin dito sa West Philippine Sea. Naintindihan na po ninyo, mga DDS, hindi obra po yung mga kasinungalingan ninyo. So, anong nangyari during the time of Mao Diggs, mga kababayan? Very submissive po si Mao Diggs sa ginagawa ng China. Wala siyang aksyon. Kahit matindi yung mga harassment, abuses, and in fact po, hindi na nakatagal si Laila de Lima, dating senador pa noon. Yan nga yung kanyang press release po. April 13, 2021, Senate of the Philippines. Sabi diyan, De Lima slams Duterte's government in action over Chinese vessels presence in WPS harassing fishermen, journalists. So, yung harassment po nangyayari during the time of Mao Diggs, play down lang niya para hindi ma-offend. Di bali po, maapi tayo basta hindi ma-offend yung China. Hindi po totoo yung mga sinasabi nila ng panahon ni Mao Diggs, tahimik na nakakapangisda yung ating mga fishermen. That is a blatant lie, mga kababayan. At sinasabi nila, yung harassment nangyayari panahon ni Panot, natigil sa panahon ni Mao Diggs kasi tama yung policy nila, foreign policy, yung dealings nila sa China. Tapos ngayon, kasi nanindigan tayo with the policy ng ating Pangulong Bongbong Marcos, bumalik yung harassment. Hindi man po tumitigil sa pangaras yung China. So panahon na po na manindigan tayo at labanan natin sa tamang pamamaraan yung pang-aabuso po ng China. So ito po ang patunay. Sabi diyan, Opposition Senator Laila de Lima has slammed the Duterte regime's apparent lack of concern to the Filipino fishermen and journalists who were harassed by the Chinese vessels present in the West Philippine Sea. De Lima made the statement following refusal from Malacanang to comment on the recent incident wherein Chinese ships armed with destructive missiles reportedly chased a boat carrying ABS-CBN news team in WPS last April 8, 2021. So sabi ng senadora, hindi niya ito ang klase ng reaksyon na kailangan natin and deserve from the President and his people as it sends an unfortunate message to the Filipinos in the rest of the world that we tolerate injustice and bullying from China against our own people. We deserve better. Kaya nga po si Laila de Lima, mga kababayan, wala siyang sinasabi ngayon. Meaning, sang-ayon siya sa tinatahak na direksyon ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa isyu ng West Philippine Sea. Kasi tayo po, nakikipaglaban, naninindigan tayo, hindi natin inayaan yung pang-abuso nila. We stand strong at may ginagawa na mga hakbang yung ating gobyerno para kontrahin itong bagong policy, itong kautosan, itong batas na gustong implement ng China na moratorium daw sa pangingisda for 4 months dito sa West Philippine Sea. Mamaya basahin ko sa inyo yung pinalabas na statement po ng Department of Foreign Affairs.
So sabi rito, based on media reports, Chinese ships, including missile-capable boats, chased down a Filipino vessel carrying the ABS-CBN news team near Ayungin Shoal, which is within the Philippines' 200 nautical mile exclusive economic zone last April 8. Ayan po ang Ayungin Shoal, oh. Dito sa malapit sa Palawan. Ayan ba? Ito yung 200 nautical miles. Itong shaded with the blue color, sky blue. Ayan, Palawan, oh. Nasa loob ng, napakalapit. O, nandito sila, mga kababayan. Dito tayo, yung ating mga mangingisda, pinagbabawal dito. Pati dito sa Scarborough, yung mga taga-Sambales po, Masinloc, Sambales. At yung fishing ban, mga kababayan, for 4 months, dyan po gustong i-implement. So hindi tayo dyan makapangisda, mga kababayan, na ito ay ating karapatan kasi sa loob siya ng exclusive economic zone natin. Yung China po, napakalayo. Oh. So sabi rito sa balita, the Filipino motorboat was reportedly traveling across various reefs and shoals in the WPS to check the livelihood of Filipino fishermen affected by the presence of Chinese vessels in the area. When sought for reaction, Malacanang declined to comment on the said incident, with the presidential spokesperson Harry Roque telling media to defer to the Secretary of Foreign Affairs and DND. So sabi po ni De Lima, and while all this are happening, the President is busy jogging or doing other leisure activities as if running away from his sworn duties of protecting and upholding our sovereignty. Ano kayo ngayon, mga DDS? So basag na basag yung inyong propaganda, yung inyong kasinungalingan. Nandyan po yung records ng ng mga balita. Napakadaling kalkalin. Tama? Ito pa, isang report galing sa Al Jazeera. Ayan po, kailan to? April 16, 2021. Ano sabi diyan? Duterte urged to confront Chinese bullying in South China Sea. So paano nasabi ninyong mapayapa, tahimik na nakakapangisda, walang nangyayaring bullying during the time of Maldives? Napakalinaw yung mga balita. Binabalita sa buong mundo. Kaya lang, during the time of Maldives, wala man siyang ginagawa. Pinagagalitan pa yung mga mangingisda. Imbes na sakluluan tulad ng ginagawa ng ating administrasyon ngayon. So ito yung sabi dito sa balita ng Al Jazeera. April 16, 2021, sabi diyan, Philippine President Rodrigo Duterte must end his policy of subservience towards Beijing, lawmakers and foreign policy experts have said, warning that the Filipino leader's silence is sending the wrong signal as hundreds of Chinese maritime militia vessels continue to congregate within Manila's exclusive economic zone in the South China Sea. While several Filipino officials, including the country's top diplomat and the defense chief, have openly demanded that the Chinese vessels immediately leave the country's waters, Duterte has kept quiet for weeks. Tahimik lang po. May secret deal kasi niya, Mr. Maravillas, na pinasok. Nag-deny po si Maldives. Status ko lang niya yung pinasok ko. You see? Kaya nga po may congressional investigation na ginagawa. Kasi bali-baliktad po ang sinasabi ng kanilang kampo. Ang nagbulgar po ng secret deal si Arimao. Tapos kinuntra ni Panelo, ni Salmao Sidong Panelo. Tapos si Maldives nagpilato. Yung nagpa-press con po, sabi dito sa report ng Al Jazeera, during an address on Thursday night, Duterte did not mention the South China Sea. His spokesman said earlier that
the President preferred to pursue his diplomatic initiative in private. Secret. Secret deal nga. Ayan sabi ng spokesman niya. Earlier on Thursday, the Philippine Coast Guard revealed that despite repeated demands by Manila, the Chinese ships leave Whitsun Reef. At least 240 Chinese vessels remained in the area in surrounding waters as recently as Wednesday. In a statement on Thursday, Senator Laila De Lima, an opposition member, warned that the Philippines could become just another one of China's satellites if Duterte and the military failed to confront China. Halina po. So sabi po ni De Lima, despite the expression of support by the United States towards Manila's position in the South China Sea, Duterte's policy of groveling before China could prove detrimental to the integrity of the Philippine territory. Risa Hontiveros, another opposition senator, said it was time for Duterte to confront his best friend, China, for its blatant deception. Niloloko na po tayo ng China. Inahayaan lang po ni Digong kasi may private talk sila, may usapang pribado, secret. So pinapahamak po yung ating mga mamamayang Filipino, lalo na yung ating mga mangingisda. Tahimik siya habang inaaboso po tayo. Sabi naman po ni retired Supreme Court Justice Antonio Carpio, an international law expert, said, unless Duterte speaks and defends the country's sovereignty, China will not take the Philippines' position seriously. Yan yung sabi ni Carpio po sa interview noon ni Karen Davila. Sabi po ni Carpio, he must stand up himself because if his subordinates do the talking, China will not listen. And if the president is silent, then China will continue. The Chinese will take us seriously if the president will speak. Sabi po ni Carpio. Sabi naman po ni Liz Der, co-founder and CEO of Singularity, a US-based geospatial company na nagmo-monitor po sa incursions diyan sa South China Sea, na if the weak approach of the Duterte administration in confronting China continues, more features within the Philippines economic zone could be taken over by other countries as well in the future. Ang China has already built naval and air facilities on an artificial island on top of the Mischief Reef, which is also within the Philippines exclusive economic zone. China has also created an island at Scarborough Shoal, which was controlled by the Philippines until 2012. So lumala mga kababayan kasi naging submissive po si Mao Dig sa China. Timing lang siya. Ito pa, report siya ng GMA News Online. Yan po, GMA News Online. Ano sabi diyan? Duterte must break his silence over China's alleged harassment in West Philippine Sea. Sabi po ni Sarate. Kailan to? April 14, 2021. So ano kayo ngayon mga DDS na fake news? Kaya wag po kayong nakikinig sa kwento ng mga DDS. Wag kayong naniniwala sa mga post nila sa social media. Kasi fake news po sila. Baseless po yung kanilang mga kwento. Complete propaganda na align po sa agenda ng China. So sabi po ni Sarate, unless President Rodrigo Duterte breaks his silence and denounces what China is doing, the diplomatic protest filed by the Department of Foreign Affairs will just continuously fall on China's deaf ears. Wala niyang mangyayari dyan. Tama pa?
Kaya baseless po itong mga sinasabi ng mga DDS na yung pinapalabas nila, sampalangan niya sa muka nitong mga congressmen. Yung ginawa nilang public hearing po doon sa sa Masinloc, Zambales. Diyan niya Mr. Maravillas yung mga actions na ginagawa ng ating gobyerno. Ito po yung balita ngayon published by Philippine Star. Philippines protest 4-month South China Sea fishing ban. So hindi po papayag yung ating gobyerno sa gustong mangyari ng China na bawal sa ating mangisda, sa ating bakuran. Sila yung nag-impose ng regulation sa ating bakuran po. So sabi dyan, the Philippines has protested China's unilateral imposition of the 4-month fishing ban sa South China Sea, which includes waters the country claims as its own, sabi ng Department of Foreign Affairs. The DFA said the fishing moratorium anya, which is expected to last until September 16, raises tensions sa West Philippine Sea at sa South China Sea. Ito anyang imposition of the ban directly contradicts the understanding between President Ferdinand Marcos Jr. at ni Chinese President Xi Jinping to manage differences through diplomacy and dialogue and to de-escalate the situation at sea. So ang panawagan ng ating gobyerno sa China is to cease and desist from the conduct of illegal actions that violate the Philippine sovereignty, sovereign rights and jurisdiction in its maritime zone, sabi po ng DFA. It also urged Beijing to comply with its obligation under the international law, lalo na po itong 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea, and adhere to its commitments under the 2002 Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea. Last week, President Marcos called China's directive to detain foreigners entering disputed areas in the South China Sea as completely unacceptable to the Philippines. The Philippine Coast Guard dismissed the move as an empty threat to deter civilian missions. Madaling sabi mga kababayan, hindi po nire-recognize natin at tuloy yung ating pangingisda dyan at yung ating Philippine Coast Guard magdi-deploy ng mga vessels po to support our fishermen para bantayan po yung ating mga mangingisda. O ito naman po yung mensahe ni Speaker Martin Romualdez. Sabi niya, bilang mga mangingisda, kayo ang puso ng ating bayan sa gitna ng mga hamon. Batid kong araw-araw kayong humaharap sa malaking alon upang itaguyod ang inyong mga pamilya. Ngayon po ay nais kong bigyang diin ang isang malagang isyu na patuloy ninyong hinaharap sa tuwing kayo'y pumapalaot sa Baho de Masinloc. Ito ay ang banta ng China sa ating teritoryo at karapatan sa pangingisda. Hindi kayo nag-iisa sa pagharap sa mga banta ng China. Magkaisa tayo at patuloy nating ipaglaban ang ating karapatan na mangisda sa Baho de Masinloc. Alam natin na ito ay bahagi ng ating teritoryo at pag-aari ng Pilipinas. So yan po yung sabi ni Martin Romualdez during the public consultation of the House Committee on National Defense and Security in the House Special Committee on the West Philippine Sea. So makikita ninyo, mga kababayan, yung mga pronouncements ng ating mga leaders, political leaders, pati yung ating armed forces, nagkakaisa po. Dapat man talaga tayong magkaisa. Kaya lang po, may pinupunduhan yata yung China na mga movements dito sa ating bansa na ang intensyon pagwatak-watakin po ang ating mga mamamayang Filipino. Alam na ninyo kung sinong grupo pong ito. Ang panawagan na lang natin, huwag kayong paloloko sa kanila. Tama ba? Ayan man lang po mga kababayan. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.